Patuloy ang paghahanap sa cargo vessel na nawala sa kasagsagan ng Bagyong Christine na may sakay na 11 tao. Iniimbestigahan na kung galing sa barko ang ilang naglutangang kalabaw at ang umano'y natagpuang bangkay. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nananawagan na sa social media ang mga kaanak ng 11 crew ng cargo vessel na MV Santa Monica A1. 10 araw nang nawawala ang barko mula nang umalis sa Santa Cruz Port ng Taytay, Palawan sa kasagsagan ng Bagyong Christine noong October 22. Karga rin ng barko ang mahigit 100 kalabaw at ang cowboy nila o bantay na si Alberto Esparagosa. Ang huli po namin kausap sa kanya ng Mr. ko ay dito sa Kasiyan. Nagpaalam siya na sabi niya paalis na raw sila. Nakontak pa po sila noong October 22 ng 9 p.m. Then around 1 p.m. yun po yung last na contact ng isa sa mga crew sa asawa niya. Yun po yung last na chat, text po ng kuya ko na mahangin na daw at maalon. Umaga ng Huwebes, October 24, hindi na makontak ang MV Santa Monica. Nasa isip namin nagtubli lang sila or ano kasi Huwebes na expected namin nandun na sila sa Pantalan sa Maynila. Noong araw ring yon, nireport na nila sa PCG na hindi makontak ang barko. At nitong October 27, isang kalabaw na pinaniniwala ang sakay ng barko ang inanod sa dalampasigan ng Paluan Occidental, Mindoro. Bloated na ang kalabaw. October 28 naman, 2 hinihinalang bangkay ang nadaanan sa laot ng Paluan Occidental, Mindoro ng mangingisdang si Reni at isa pang kasama. Kwento ni Reni, akala niya nung una ay manikin ang nadaanan niya. Nakataob daw ang hinihinalang bangkay, wala ng buhok, nakasuot ng green na pangitaas at black na cycling shorts. Si Irvin naman, mga 10 metro raw ang layo sa isa pang bangkay. Nakita ko na palutang-lutang po, nakatihaya siya. Hindi ko na po mahitsurahan ng mukha, gawa ng nakasubad ng ulunan ako, parang wala ng buhok. Tapos malaki na yung mukha, hindi mo na mahitsurahan yung tao. Tapos dala na rin po ng mabahong amoy, tapos medyo kinakabahan. Nasa 11 to 15 nautical miles palabas dun sa laot, nakita ng mga mangingisda yung 2 bangkay raw. Yun nga lang, ang problema kasi, ganito lang yung mga bangka na ginagamit nila. Yung mga pang-single lang, pang-isahang mangingisda, kaya hindi naman nila mabitbit din yung mga bangkay. Ang ginawa nila ay dali-dali silang bumalik dito sa dalampasigan para mai-report. Kaya nga lang, nung puntahan ulit ng mga otoridad ng Philippine Coast Guard yung mga bangkay dun sa laot, wala na raw silang nakita dun sa area na unang pinuntahan ng mga mangingisda. Hindi po talaga pwedeng hilahin kasi nga wala mo lang akong cadaver bag. Bukod sa hinihinalang bangkay, may nakita ring palutang-lutang ng mga kalabaw si Irvin. Nasa 20 to 30 peraso ng kalabaw ang nakita ko po. Yun naman po sobrang baho na kasi lubo na. Sa ngayon, vine-verify pa ng PCG ang impormasyon sa mga bangkay. Hindi kasi sila nakalaot nitong mga nagdaang araw dahil sa bagyo. Pero kanina, nagsimula na ang Seaborne Patrol ng PCG Occidental, Mindoro. May na-recover sila mga crate, pero i-check pa ng PCG kung sakay ang mga ito ng nawawalang barko. May nakuha ring mga basyong LPG tank, life rings at life jacket na may tatak na MV Santa Monica, ang ilang mangingisda sa bayan ng Mamburao. Nagsagawa na ng aerial search ang PCG sa bahagi ng Palawan at Mindoro pero hindi pa rin natutunton ang nawawalang barko. Dasal ngayon ang mga kaanak ng sakay ng MV Santa Monica. Siyempre po ma'am, makita pa rin sila na buhay, siyempre, at masakit din po sa pamilya ng mga naiwan, gawa ng sila lang din ho yung mga inaasahan ng mga pamilya. Ang hiling lang namin ay makita man lang sila kahit buhay man or sabihin na natin kung ano man ang nangyari sa kanila. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.